Napinsang tanungin si dating Pangulong Ferdinand Marcos ukol sa mga aligasyon ng hidden wealth, pabirong sinabi ng dating Pangulo na natagpuan na raw niya kasi ang ginto ni Yamashita. Pabiro itong sinabi, pero sineryoso ng maraming treasure hunters. Sa panahon ni Marcos, muling nabuhay ang alamat ng yaman ni Yamashita. Nandyan ang Golden Buddha na nahanap umano ni Rogelio Rojas sa Baguio at ang paghuhukay sa Fort Santiago. At kung dati sa mga bundok lang naghahanap ng nakabaong yaman, ngayon pati loob ng bahay, bakuran at balon, hinuhukay na rin nila. Ano po itong balon na ito? Bakit po significant po ito? Yan to kasi existing na nung before pa ng Japanese eh. Oo. So, itong nasa ibabaw, yan, sulat niyang nung nag-ayos na Japanese ito. Oo. And then, ang nakasulat, pinabasa ko sa ano yan, ang sabi is, parang yung, ano ng batalyon, parang ganun. Ito is a significant mark na ibig sabihin, ang hinala namin, buried something here. Dahil sa mga Japanese marking sa balon, hinukay ni na Kapitan Miwa ang katabi nitong lupa. Pati loob ng kanilang bahay, kanila na ring hinukay. Ito, lahat to, butas to. Kasi semento lang kasi. Ang bakuran, hindi rin pinalagpas. Nung mag-pump kami, yung mga dumikit doon sa metal, which I think precious, kulay ginto eh. Parang ano ng coin eh, kasi makita mo yung ano niya, bakat ng coin na kulay yellow. So, malamang gold coin. So, bakit hindi nyo pa kinuha kung nakita nyo na po yung... Hindi namin maiahon dahil yung butas namin kasi 0.9 meter lang. The box is bigger, so hindi siya may taan din. Inhinyero si Kapitan Miwa at aniya, hindi lang sa treasure maps at markers daw siya umaasa. May metal detectors daw siya at iba pang high-tech gadgets. Yung metal detector namin, we bought that for almost $7,000. Ayon kay Kapitan Miwa, bukod sa gastos sa kagamitan, halos 1 milyong piso na raw ang nagagastos niya sa pagte-treasure hunting. Wala pa raw siyang nakukuhang ginto, pero di raw siya nabibigo. Mahigit 6 na dekada na ang alamat ng ginto ni Yamashita. Pero hanggang ngayon, sa gitna ng modernong panahon, buhay na buhay pa rin ito at umabot na pati sa internet. Sa isang website, isang Japanese treasure map ang binibenta. Ang halaga, $100 to $1,000 US. Itong may-ari nito, itong mapa na ito, matagal na pala nilang ipinaghahanap ng financer. Kasi nga, itong mapa na ito, hindi ito magagalaw ng kahit sino na wala siyang mga high-tech detector. So, nag-advertise ako sa internet. Ayon kay Mang Domingo, nakuha raw niya ang mapa mula sa asawa ng dating masahista ng isang Japanese general. Sa Tanay Rizal daw matatagpuan ang ginto at ang mapang ito raw ang magtuturo ng eksakto nitong kinalalagyan. Hiniram ko ang mapa at pinagmasdan. Tila pamilyar sa akin ang itsura ng mapa. Noong 1993, isinulat ni Charles McDougald ang librong Asian Loot. Binasa ko ito nung bagong researcher pa lang ako sa GMA7. Sa loob ng libro, may mga treasure maps na nakalitrato. At isa dito, kamukhang-kamukha ng binibentang mapa ni Mang Domingo. Parehang-pareha talaga. Ito na rin talaga yon. Ngayon, ang hindi nga lang natin alam, paano siya napunta rito. Siguro napunta yan doon sa yung mga gumagawa ng libro na kinopya na lang siguro. Pero nang tingnan kong muli ang mapa ni Mang Domingo, halatang-halata na Xerox copy lamang ito. At sa ibaba ng mapa, mababasa ang mga katagang treasure map na kaparehong-kapareho ng font o klase ng mga letra na ginamit sa libro ni McDougald. Pinasuri namin sa isang Japanese war expert at historian ang naturang mapa. Totoo po ba itong mapang to? This I can say that, not real Japanese because firstly, masyadong simple yung characters. These are all what you'd call katakana. Lahat ng nag-uumpisang mag-aral ng Japanese start learning this.
day one, ito This yung is beginner's Japanese. beginner's Japanese. Sino gumagamit ng katakana? Children. Ipinakita rin namin kay Dr. Jose ang mga treasure codes and symbols na ginagamit ng mga treasure hunters. East, west, north. They do not use east. They don't use letters for this. They never use letters. Kung sa compass, north, meron silang character for north, meron silang character Hindi sila for east. magagamit ng letter E, letter W. No. And especially during that time, anti-American sila. Ibinabasa ko rin kay Dr. Jose ang Japanese markings na nakita namin sa lumang balon. Akala ko may ebidensya ng ginto ang mga karakter na nakasulat, pero No, this is July. And then dapat may numero din dito. So it's July. Ito yung isa pa. Ito yung It's July. kadugtong yan. this would be a number also. So ito yung date. So date lang ito. It's a date. It's a date. pati ang sinasabing cyanide na ikinamatay daw ng kasama ni Ka-Aris at siyang ginawang proteksyon daw ng mga Hapon sa ibinaon na Tagum Yaman ay kanyang ipinaliwanag sa amin. Question 1 is, saan mo makukuha yung poison gas? Japan was not using poison gas in the Philippines. Ayon kay Dr. Jose, totoong nagnakaw ng limpak-limpak na ginto ang mga Hapon noong World War II. Pero, Meron silang nakuha. But that loot went straight to Japan. Ba't nila dadalhin dito? Yung Korea, very, very strategic yun. At yung Korea, colony pa nila yun. Ba't nila dadalhin dito sa Pilipinas when alam nila na yung population dito galit sa Hapon? pero kung walang ginto sa Pilipinas, bakit tagtag ng mga tunnel ang probinsya ng Cagayan? This is not unique sa Philippines. Ginawa nila ng mga tunnel sa South Pacific Islands. Ang sabi po ng mga treasure hunter, dahil daw doon din nilalagay ang treasure. I wouldn't say that. Kasi lahat ng battlefield areas ng Hapon, especially 1944-45, may tunnels. If you have the headquarters right there, ba't may lalagay yung treasure? Dagdag pa niya, 10 buwan lang daw na malagi sa Pilipinas si General Yamashita. Mainit na raw ang bakbakan noon at papatalo na ang mga Hapon. Wala na raw panahon si Yamashita para maglibot at magbaon pa ng ginto. Totoo po ba o hindi ang Yamashita treasure? Personally, I think hindi totoo. Firstly, because hindi talaga si Yamashita. Wala siyang dala dito. And then, binobomba na yung Manila at that time. So, isang eroplano lang yung dinala niya dito, na yung mga kasangkapan lang niya. Pero ilang ulit mang batikusin ng mga eksperto ang alamat ng ginto, tila sarado na ang isip ng mga treasure hunters ukol dito. Kasi sila, akala nila yung treasure is parang ano lang, imagination lang. Pero meron kasi mga proofs kami na talagang meron. That it exists. Yes, that it exists.